Sa ginamitan natin ng sure harvest. Sabi ng kanyang kasama, 174 po. Niloloko nyo ba ako kung mo ginamitan ko yan pinatataas nyo yan? Hindi po, bilaan nyo po. Binilang din ng doktora. So umabot nga sa 174. Nagulat siya. Dati 120 lang ba't umabot ng 174? Yun nga rin po, nagulat kami, sabi, dahil nga po sa ginamit siguro natin, sabi. So ayun, ang ginawa po ng doktora, lahat po ng yung mga kasama niya, pinawag niya ngayong second crop, ginamitan niya po lahat yung kanyang luki. Kasi nakita niya po talaga na maganda. Pinatawag niya po kami, tinawag kami, at sabi niya, tatawagin ko lahat ng kasama ko, at sasabihin niyo kung paano gamitin. Ano po, yun, lahat po ng bukit na ginamitan. Ano po, lahat po ng mga matatas ang ahin dito, customer po natin. Sa San Jose City, mga customer din po natin sa mga sibuyas. Kaya lang, yung mga unang nagtanim, nagpunla na anog. Opo, nalungkot din po kami doon. Ano. Kasi talagang customer na po namin sila. Ano po, mula San Jose, papuntang Gabaldon. Marami po kaming customer, lalo po sa sibuyas. Sa Gabaldon naman, kung kailan may tama, tsaka sila tawagan ng tawagan. Ano po, pag may tama na, late na, sabi ko, kaya lang, ginagamit pa rin nila kasi marami pa rin nasusurvive. Ano. Ganun po siya, dahil subok na po nila yung produkto natin. Ano po, sa unang bili, ang price niya po, 2,800. Meron kaming tinatawag na loyalty discount. Pag susunod na bili, meron na po tayong magandang discount. So, hindi po magandang chicks. Hindi po yan. Magandang discount po siya. Sa unang bili lang po yun. So, sunod, meron po tayong tinatawag na loyalty discount. Ano po? Ganun po siya. So, ayun, pag sinubok niyo po siya, pag may tanim po kayong gulay, subukan niyo kung may namumuha na kayong sili, subukan niyo po siya. Yung sili niyo, balikan mo bukas, ganun na po siya kalaki. So, ganun po siya. Yung sitaw mo kung ganyan, balikan mo, bilang aatin mo siya. Para magic po yung ating produkto. Ganun po siya. Subok na po natin. Sa sibuyas naman, bibilisin naman niya yung paglalaman. Lalo po pag may tama na po yung sibuyas natin. Ano po, ganun po siya. Kung maglalaman na po siya, ang gagamitan na lang po natin ay ito na. Itong dalawa na lang po ito. Ano? Bibili po natin, 700 dito, ito naman, 400, 1,1. Ngayon may discount na po siya. Magiging 1,000 na lang siya. Babawasan po siya ng 100. Basta ganun lang po siya. Ano po? Sino pa maraming gulay? Ayan, sikol. Tandaan mo kung sikol sa asali, no? Pag matanda, pag bata pa ito, gagamitin mo para lumaki. Pag mamumuha na ito naman. Pagka nagmali ulit siya, ito ulit. Sa puno. Eto sir, pag sa puno, magmamali po yun ihina. Sa puno ulit. Babata na naman yun. Pag bata na, sa taas ulit ito. Pag 5 araw, 4 na araw, babata kasi siya Ito ulit. Kakapal na naman yung bunga. Halos pareho pa rin yung ibubunga niya sa susunod. Ganun po siya. Kaya napaka sulit pag ginamit po natin siya. Talaga namang marami po kaming customer. Yung customer po namin, bakit po namin natutunan yun? Kasi meron po kaming customer. Sa experiment po kasi namin, sa experimentation na ganun yung ginagawa namin. Ngayon, meron kaming customer na si Vice Mayor ng Dungabon. Ang dami niyang sibuyas dun sa ng gulay sa may Rizal. Sabi niya yung produkto mo ang galing sa kwan. Sabi niya, ang galing sa halaman ko, sa gulay ko. Bakit po, Vice? Pagka matanda na yung aking gulay, yung kamatis ko, yung mga gulay ko, yung sure harvest yung nakagalon, ididilig ko lang dun sa puno, babata na naman siya. Tapos pagdating nung 5 araw, 3-4 araw, i-spray ko to, mumulak-ulak, tapos yung bunga niya biglang lalaki. Sabi niya nun, kaya lang malas mo ngayon, bakit ang presyo ng kamatis 2 pesos? Ang alam niyo po ba, inuwi ko kay Vice? Ang inuwi ko po isang FB. Yung kasama ko naman na taga-Talugtog, isang elf. Kasi 2 pesos ang kuha nung buyer, 8 pesos. Pwede pa, pinaharvest sila, pinaharvest. Ang dami nga na-harvest niya, tumawag. Vice, 2 pesos na lang yung kamatis, hindi ko na makukuha. Ang dami. Pinamigay ko sa amin. Pinamigay ko naman doon sa barrio namin. Tuwan-tuwa naman po sila. Hindi po ito kung ano nagdaan. Ngayon, mababa na ngayon Talagang dumagsaka siya. Ano po, ganun po siya. Pag nag-transfer na po tayo, mapapansin mo, pag transfer mo sa yung ganun ginamitan mo noon, hindi po siya maninilaw, wala ka pong makikitang namatay, wala ka pong makikitang nanilaw. Puro verde po siya. Ano po? Ngayon, magpapataba na po tayo. 5 days or 8 days or 3 days to 5 days, 8 days po pataba na po tayo. Ano po ipapataba natin? Ito rin po ipapataba natin. Ito rin po yung gagamitin natin. Bakit? Sa una kasi, kakainin mo na siya. Ngayon, para mas mabilis, i-spray mo po siya nito. Bakit po pataba rin siya? Opo, pataba rin siya. Kung titignan po natin siya,
Yung phosphorus niya, 52%, tatlong kabang 16-20 ang katumbas niya. Plus ito po, meron po siyang mga nitrogen plus, kinupert na yung mga, yung sa lupa natin, binulok natin lahat doon, marami siyang pataba na kailangan niya, mabilis po siyang dumulas ngayon yung ating mga palay. Kung ilan yung nilagay mo, kung naglagay ka ng 5, ganun din yung magiging itsura niya. Kung naglagay ka ng 4 na pataba, yun din yung magiging itsura niya. So dito, hindi ka pa po magpapataba. Bakit? Pinataba mo pa na nito. So magpapataba ka na kailan 10 or 12 or 15. Ganun ka magpapataba. Kaya, pag magpapataba ka, halos konti na lang ipapataba mo. Ano po, magbabawas ka na ng kagad ng pataba. Pabawasan mo ng 2, ito lang ipalit mo, tapos mataas naman ng 6. Napakaganda naman siya. No? Yan, mapapansin mo siya. Ngayon, sa panahon ng paggigipi, sana paggigipi, kung minsan nailagay mo na lahat ng pataba, ayaw pa rin maggipi. Ano po, nandun na sa stage ng paggigipi, 24 days, nasa stage na ng paggigipi, hindi pa rin siya maggigipi. Ano pong gagawin natin? Meron po tayong mga protocol na ibibigay sa inyo kung gagamit po tayo. Malakas po ngayon siyang maggipi. Prepare sa inyo yung palay na maggipi. Kung maliit po yung i-transfer natin at mabagal sa lumaki, in-spray natin, mabilis po yung paglaki niya. Kasi, nilalagyan po natin siya ng growth hormone o growth promotant. Ano? Ito na rin po yung nilalagay natin. Kaya wala pong bansot na palay, walang mahinang magpunong palay. Ano po? Kasi ilalagay po talaga natin yung pampalakas pamuno, pampalaki, pampalapad ng daon. At ang makikita mo, pag namunga na siya, mahaba po yung buhay niya. Ganyan po siya. So makikita mo, sasabihin mo, 200 ang aanihin ko dyan. Ganun na po siya. Ano ba? Ganyan na po siya. So ito talaga, mag-average ka na ng 200. Yung sinasabi ni Sir kanina, aabutin mo talaga yun. Ano po? Ganun po siya. Bakit po? Ang mapapansin mo doon sa ginamitan, bumunot ka ng, kumuha ka ng uhay ng nagamitan, kumuha ka ng uhay ng ginagamitan, pagpantayin mo, mas mahaba po siya at mas marami yung butil na na-develop. Ang mapapansin nyo, mas matagal mahinog yung dahon. Bakit po matagal mahinog yung dahon? I-extend kasi ni Sure Harvest yung verde ng dahon niya para na sa ganun mapunan niya yung mga butil ng ating palay. Marami po kasing verde pa rin dyan, hindi kompleto yung bigas. So kukompletuhin muna niya bago mahinog yung dahon niya, yung flag leaf, para na sa ganun lahat po yan ay may laman. Kasi kapag hindi po natin napaglaman yon, halos 20 to 30% ang nawawala. Kung aabot ka sana ng 200, kung 30% yung nawala o 20% nawala yung 40 kabans. So umabot ka lang ng 150 o 160. So asa yung 40? Imbis na umali ka na ng 200 na may get, nawala. So ayun po yung gagawin niya. Ano po? So ganun po siya. May nagtatanim po ng sibuyas dito? Lahat po. Lahat po kayo tatanim. Ayan. Sige, yun. Ito po pagdating sa palay. Ano po? May tanong po sa palay. Mag-aali na po kayo sa palay. Ano na eh. Susunod na po sa palay. So, ang importante, na-treat po natin yung lupa natin. Ano, ganun po siya. Gagamitin natin siya. So, pagdating, ito na po yung mapa natin. Pagdating na may sakit siya, ang gagamitin po natin ito rin. Bakit po? Meron po siyang natural na bio-fungicide na tinatawag po natin. Na mula na nilaw, yan din po gagamitin natin. May set pa yun din po gagamitin natin. Kaya kami po, hindi na po kami gumagamit ng lason. Ngayon, hindi po natin maiwasan ang lason. Kung minsan kasi, ang magsasaka takot na hindi gumamit ng lason. Baka madiya, umani. Baka tialit ko lang yun, isang kapulong kabal lang yun eh. Ganun po yun. Ang gagawin lang po natin, kung gusto natin, kung meron po tayong ginamit na lason na ayaw tumalab, maglalagay lang po tayo ng 2 takip nito, plus kalahati nito, kalahating sardinas, ang ilalagay natin. Yung lasong ginamit natin, magdodoble po halos yung lakas niya. Kasi may cofactor po tayong gagamitin, pampalakas ng mga pesticide. Ano po, kung siya kaya niyang kontrolin yung mga insekto, yung mga sakit, yung mga fungus, kaya niyang kontrolin. Ngayon, meron po kasi magsasaka na ayaw, hindi niya maiwasang hindi gumamit kasi nakaprogram na sa isip niya na hindi niya kayang magbukid ng walang lason. Ang gagawin lang po natin, maglalagay lang po tayo ng 2 takip para mas lumakas yung inyong mga ginamit. Meron pa kasing laso na ayaw lang tumalab eh. In-spray mo siya, nakakapit pa rin yung urod, gumagalaw pa rin. Pag nilagay mo yan, bagsak po lahat yun. Tapos matigas, hindi po sila makakain. Kaya lahat ng mga udol, patay lahat. Ano po, ganun po yung mangyayari. Ganun din po sa sibuyas. Pag ginamit mo sa sibuyas, malakas po ang epekto niya sa sibuyas. Ano po, ganun po siya. So paano po, itong palay na to, ang nangyari,
nauupod po siya. Paupod, hindi naman siya palaki. Ang gusto nung may-ari ay balasahin, 4 na hektarya. Sabi ng aming kasama, sir, luwang-luwang niyan, babalasahin mo. Kadaming gastos, binhi, araro, asuyod, tao, krudo, sabi niya. So nakumbinsi ng aming kasama na isprayan ng Sure Harvest. 100% ba yan? Hindi ko naman po sinasabing 100% pero try niyo po. Kasi mas makakatibig kayo. So nung in-spray niya, after 10 days, biglang lumaki. So ayun, hindi na siya nagbalasa. Sir, nabuhay po siya. Gumanda po yung ulan. So ayun. Ito naman po yung contest po natin. Bakit po ito berde? Bakit po ito halos wala ng tanim? Dito po kasi nag-drought, natuyot. Pagka natuyot po, mahusay po siya sa tuyot. Bakit po? Malakas po yung paghawak niya ng tubig. Hindi po basta-basta natutuyo yung ilalim doon. Kumbaga sa tao, maraming nag-iigib na tao papunta doon sa ugat ng halaman natin. Si microorganism, ang gagawin niya, hahawakan niya yung malakas yung paghawak niya ng tubig para hindi siya basta-basta matuyo. Iisang araw lang ang tanim po nito. Ano po? Iisang area. Parang ganito, dito lang ito yung isa, dito lang yung isa. Natuyot po sila. Pero yung ginamitan ng Sure Harvest, buhay, yung hindi ginamitan halos patay na siya. Bitak-bitak din po siya. Ano po? Ganun po siya. Pero dito, halos wala ng tanim. Yan po nagpapakita na yung ating produkto ay talagang napakahusay niya pagdating sa lupa at pagdating sa halaman. Ano po? Lalo pag nawalan po tayo ng patubig, mahusay po dyan, spray lang natin, tapos nalagyan natin sa lupa ang mangyayari, ganito po siya. Ano po? Yan. Sa ano si rin po yan, dito lang po yung sa tundod, ano? Ayan, dito nagpa-invite po kami noon, tundod po ito. Nung nagpa-invite po kami ng mga farmers. Kasi tundog kasi open water. Yan. Pagdating naman sa sibuyas, paano po natin siya gawin? May tanong po tayo sa palay. Dakil ko mati apoy. Yeah. So kami po kasi, pagka kami po ay nagsishare dito, lahat po ng yung panalangin ninyo, mas malakas kaming manalangin na yung inyong pananim ay mataas ang ani. Bakit po? Kasi nagpo-promote kami ng mga gamot. Pag hindi po kasi mataas ang ani nyo, hindi maniniwala. Ang magsasaka sa pati kita. Jackmit mangala. Pagkalasmit ganda, maging nga di ba? Kailangan mataas ang ani. Kaya kapag pinagamit po namin kayo, nananalangin din kami. Daktil ko mati-apit ni Komisyon, daktil ko mati-apit ni Madam, daktil ko mati-apit ni Sir. Di ba? Ganun po kami. Pagka kami po ay nagbebenta po sa inyo o nagsishare ng mga produkto. So ayun po siya. Pagdating naman sa sibuyas, paano po natin siya gagamitin sa sibuyas? Siyempre, number 1, lupa pa rin. Unang-una po natin gagawin, pagdating sa lupa, kukuha rin din po tayo ng Sure Harvest, pan-treat po sa lupa. Ano po, kung gusto natin, iti-treat muna natin yung lupa natin, natatamnan, or bago natin tamnan, spray natin. Ngayon, magpupunla na tayo. Yung punlaan natin, i-spray lang po natin yung lupa. Para saan po yung tatanggalin po natin yung mga maninira dun sa, may buto kumisan kasi yung buto nabubulok. Hindi niyo po ba napapansin, pinigamo na bagsat? Di ba, nasisira. So, yun, iti-treat muna po natin yung punlaan para linisin niya po yung punlaan. Pag nasabugan mo na siya ng buto, i-spray mo po siya para mabilis po yung pagtubo. Nilinis mo yung punlaan, tapos in-spray mo yung buto, mabilis po siya magpatubo. Magaling po siya magpatubo ng buto. Buto ng damo, buto ng sibuyas, buto ng wag lang yung buto ng kung anong buto ng karne. Hindi mo tutubo yun. Ano po yan? Tutubo po lahat yun. Eh di nagpustol tiroot na. Alam niyo po, pagka trinit po natin yung lupa natin, at maganda mataas po ang organic matter niya, mumato kay organic matter ng daga, agad jay acid da, agad jay anirod gamin, kay kayat natin na alsing na daga, madiso na nga ang tubo. Or patubuin na nga sigud, tatlong muna nga tumubutan, sinuyod mo, awan sunan na tayin, kasi sunan. So ajay, pagka nakatransfer, nakasabukan, nagtubon, pang 8 aldaw, 12 aldaw, spray ka jay, bunubon. Tatlo, panlaban dumping off, pampabilis nga dumakilay bunubon. Yeah, basta dahil nagtudo, ag-spray ka, tatlong madinga, at bawas nga pirmi ajay, bunubon mo. Lalo na agtudtudo, mabulok, nagajay, bunubon tayo nga sibuyas, mabilis po siyang mabulok, mabilis po siyang magbawas. Ano ang gagawin po natin? Mag-spray po tayo nito. Ngayon, pagkatapos na magbubulok na tayo ng punla, 2 araw o 3 araw bago po tayo magpabunot, mag-spray po tayo nito para lumaki at tumigas pa po siya. Ang mangyayari sa ating punla, ganito po siya. Kung gano'ng kahaba yung kanyang dahon, gano'n din kahaba yung uhay, ay yung kanyang ugat. Ang ugat po kasi ang buhay ng sibuyas. Pag mahaba ang ugat, maganda ang sibuyas. Yan, matibay po siya.
Ganyan po siya, yan. Sa Luciril po yan. Picture po namin na yan. Ano po? Ang alam ko dito sa price yan. Yan. Ganyan-ganyan po yung mga sibuyas. Mapapansin nyo, malalaki yung punla. At mahaba yung ugat. Ano po? Ganun po siya. So ayun, pagka magta-transfer na po tayo, pag dunot na niya, siyempre pinuputol naman na po natin yan. Yung pagta-transfer na natin, pwede po natin isprayan basta-basa. Ano po? Tapos bago po natin isabog, ay bago po natin itanim, magsasawol-sawol lang po tayo sa tubig na nilagyan ng Sure Harvest. Pan-drip na po dun sa kanyang, sa ating pong mapunla, at the same time, mabibilisin mo ng patubuhin yung ugat para hindi po malanta yung ating mga punlang sibuyas. Mabilis po yung pag-recover. Ngayon, tinamaan siya ng anthracnose or yung triter or nabubulok siya. Yan din po yung gagamitin natin pan-drip. Kung hindi po natin maiwasang gumamit ng fungicide, hiwalay lang po sila. Ano po? Fungicide, after 3 days siya naman. Malakas din po siya pumigil ng pagkabulok ng sibuyas. Ano po? Malakas po siyang pumigil. Ano po? Ngayon, meron po sobrang, kapag napapansin natin, madaming uod, unti-unti nawawala po yun pag ginagamitan natin ito. Bakit? Kasi unti-unti, yung katawan ng sibuyas natin, convert sa amino acid, kinukumpleto natin yung sustansya o yung mga pagkain nandun sa kanyang katawan, ang mangyayari, magiging amino acid na po siya. Hindi na po yung pagkain ng harabas, hindi na po yung pagkain ng uod, hindi na pagkain ng insekto. Kahit ngayon mapapansin mo, yung kapitbahay mo, ang daming uod, ang daming insekto, pero yung sa'yo wala. Kasi kinumpleto na natin lahat yon, naging amino acid na siya, yung kanyang, yung nandun na po siya, hindi na po yon kakainin ng kahit ano, insekto, o ano man, o harabas man. Kaya mapapansin ninyo, merong inatake ng harabas, pero yung katabi hindi. Di po ba nararanasan nyo? Kompleto po kasi yung katawan niya, na-convert na po yung sa amino acid. Kasi maganda po yung lupa, plus yung mga inilalagay po natin, hindi po siya pagkain na ng mga insekto o ng uod. Ganun po ang nangyayari sa sibuyas. Pag mahina yung sibuyas, nilagyan nga natin ng madaming urea. Mapulas nga siya, pero andyan na yung harabas, ubos ka agad. Ano po ba yung tamang berde ng sibuyas natin o ng palay natin? Ang tamang berde po kasi, ang ginagamit lang natin ay urea. O yung, basta yung urea ang pampaberde natin, ano po ba yung tamang berde ng dahon ng halaman natin? Ang tamang berde ng dahon ng halaman natin ay nitrogen, siya nga po si urea, at saka si magnesium at si iron. Naglagay po ba tayo ng iron? Wala. Naglagay po ba tayo ng magnesium? Wala. Saan po siya manggagaling? Manggagaling po siya dito. Ano po, yung kulang na mga nandun sa lupa nilalagay natin, dito na po yun kukunin. Ano po, yung mga beneficial microorganism, dito na rin po siya natin kukunin. Ano po, yun po siya. Ngayon, pagka mapapansin natin, saan sisitirin po yan? Ano po, mapapansin natin, yung mga maliliit, bibilog po yan. Magiging good pickles. Pagka in-spray na po natin dito at saka ito, pampalaman po siya. Mapapansin mo po, mabibilog po lahat yun. Ngayon, kung mahal yung presyo ng sibuyas natin, ang gagawin mo lang siya, sasagad-sarin mo lang na spray nito. Magsasara yung leg kaagad. Kung 90 days, pupunta po siya sa 82 days, 83 days. Huwag mo nang pagsarahin mo na kaagad, ito lang po yung gagamitin natin. Dalawang sunod lang na spray, babagsak na po yun, magsasara siya. I-overdose mo lang siya. Sa gulay, sa palay, ay sa gulay, sa sibuyas, ang takal po nito, isang takip. Isang takip lang po ang takal, ano po, hindi po yung takip mo ilalagay, isang takip po ang takal natin. Baka mga sabihin, kinaibos ni takip na kayo, may sakalog na. Ano? So ito po, takalan natin, wala nang iba. Kahit kalahati lang po nito, malakas na po yun. Ito po yung tinatawag natin na kahit isang patak, ano po, kayang-kaya niya po yung palakihin yung ating halaman. Ano po? Plus, dito naman sa sibuyas ay kulang kalahating lata ng sardinas. Ano po? Papadami ng papadami. Ano po ito? Basta kakalugin lang po natin siya bago po natin gamitin. Ang lalabas ay kape na coffee na may coffee milk, hindi po siya black coffee. Pagka lumabas ay itim, black coffee. Pero pagka may halo, 3-in-1 na po yun. Ito po yun. Ang mangyayari, kape na may coffee milk po. Tapos ang gagawin po natin dito, tatakal lang tayo sa sibuyas, 3 kutsara, tatakal lang tayo, ilalagay natin sa timbal, usawin natin, tsaka tayo maglagay sa sprayer. Tapos, kalahati ang laman ng tubig, tapos saka tayo ilagay nito. Pag pinuno po kasi natin, tatapon. Tatapon po siya, no? Bubula. Huwag po kayong matakot kasi bubula talaga siya. Kung ano yung nakikita nyo sa tubig, nakikita nyo sa sprayer, yun din po yung makikita nyo
sa halaman natin, mabilis po siyang lumaki. Kung yung sitaw namumunga, pag in-spray mo po nito, tsaka nito, yung ganyan siya kahaba, biglang hahaba sa loob ng isang araw. Ano po, yung bunga ng talong kung ganyan siya, biglang hahaba rin siya. Tapos yung bunga ng sili, mapapansin mo, spray mo po siya, ganyan siya, bigla po yung lalaki sa loob po ng isang dalawang araw. Ano po, kaya ang harvest po natin ng gulay, mas mabilis. Mauna ka nang magpabunga, huli ka pang magpapa-harvest. Bakit po? Pag tumanda na kasi yung gulay natin, ang gagawin lang po natin, i-spray natin sa baba nito. Babata na naman siya. Mamumulaklak na naman siya. Tapos, i-spray natin ito para mamulaklak at hindi malaglag yung kanyang bulaklak. Plus, palalakihin natin mabilis yung bunga. Kaya mapapansin mo sa sili, sa talong, sa kamatis, mas marami po yung bunga at mas mabilis po ang pag-harvest. Bakit po? Mas mabilis mahinog pag nilagyan natin ito. Ano po? Mas mabilis po kasi siyang lumaki. Ano po? Ganun po siya. Kaya ganyan na po yung ating teknolohiya. Bakit po ganun? Kasi ang magsasaka kapag ka walang nakita ngayon, bukas, hindi na po yung maniniwala. Kailangan ang gamit po natin ngayon, parang magic na, ano po, parang cellphone. Noon, ang bata ayaw sa matanda. Bawal ang bata sa matanda. Di po ba ang matanda? Kukwento ko lang po kung paano po binaliktad ng panahon. Binaliktad ng teknolohiya yung ugali ng tao. Naniniwala kayo na baliktad? Opo. Ang bata kasi nung unang panahon, nung bata pa ako, kami, bawal sa matanda. Pag nag-uusap yung matanda, titigan na kayo. Mikat ka, damdaman ka lang, di ba? Gaganon po yun. Pagka di ka umalis, damdam, pinangkur na ka ni tatang mo, pinaro na ni lolo. Ganun po yun. Pero ngayon, badi ka nga makisamsampitaw, bawal makisampitaw ti ubing jilaay. Tata, binaliktad, bawal jilakay makasimpitaw di ubing. Di po ba? Paano pong nangyari? Paano nangyari? Ganito po yun. Si Lolo, may girlfriend na po kayo, Lolo. Sir, tatay. Ayan. Di po ba? Merong, ganito, kukwento ko po sa inyo kung paano binaliktad yung panahon. Si Juan, yung Lolo, siyempre nabalo. Nabalo yung Lolo, narami siyang apo. Ngayon, si Lolo gustong magkaroon ng chicks. Yun. Nung gusto niya magkaroon ng chicks, bumili ng cellphone. Pagbili niya ng cellphone, hindi marunong ng Facebook. Pupunta kay Apo. Ang dami ng Apo, ang dami ng Apo. Apo, turuan dakman. Apong bawal tilakay ito'y lakay ka. Ang tataragdag yung bay, upay mo rin, turuan dakman Apo. Lakay ka, Apo. Bawal ka makirong-irong kanyamay. Di ba? Sabi, madali naman kasurusuro na dyan. Lakay. Sino pang mawasya sa cellphone sa atin ngayon? Pati ako, hindi marunong yung mga bata. 2 years old, 3 years old, uray mo rin magbasa, naglendag kalbas. Kasi dyan na kasi dyan, naglendag ka, naglagay yung picture dyan. Kagagaling nilang maglagay ng picture sa cellphone, di ba? Makikita mo yung cellphone, papalitan mo sa bata. Palitan mo ngayon yung profile picture ko sa cellphone. Ibibigay mo, gaganong-ganon lang yung mamaya, napalitan na. Picture nyo ng mag-asawa, picture nyo ng mag-girlfriend, di po ba? Kagagaling ng mga bata ngayon. Ganun po, binaliktad na teknolohiya yung ating mga ugali ng tao. So, ganun din po siya. Ang ginawa po ng company, kailangan maganda yung gagamitin mo, kailangan may instant effect siya para na sa ganun, gamitin ng farmers. Kapag kayong lason, in-spray mo, hindi siya napatay yung uod ngayon, sasabihin niya, peke. Di ba? Pag in-spray mo sa armyworm, ang armyworm magdamag, wala na 1 hektarya mong bukid kasi mahina yung ating sibuyas. Pag ginamitan mo nito, hindi po kakayanin basta-basta ng armyworm yun. Ano po, matagal lang kainin kasi hindi nga po niya pagkain. Parang tao, hindi po siya kumakain ng dayami. Ganon din po yung armyworm. Ganon din po yung uod, hindi kumakain niya ng dayami. Ano po, ganun po yung ginagawa ng ating produkto, mataas ang ani, maganda ang halaman, maganda ang lupa, at ang pinaka-importante gagawin po na ating, ito po yung pinaka-importante, ang pinaka-importante gagawin niya, lilinisin niya yung ating sibuyas, lilinisin niya yung ating palay. Kapag ginamitan natin ng lason, yung mga microorganism natin doon, lilinisin niya yung pagkain natin. Bakit po? Yung lason yung nilagay kasi natin doon, kakainin natin. Ano po, kaya may lumalabas na breast cancer, colon cancer, prostate cancer, 50 years old na, nakapuyin. Diba? Ganun po siya. Napanjital-tal mamaya, agluputuyin. Dahil nga po sa kinakain natin, di po ba? So, ang gagawin po nito,
Lilinisin niya yung ating pagkain, yung palay, yung gulay. Ano po ba ang epekto ng lason doon sa gulay? Tulad po ng kamatis. Pag pinalaki po natin sa lason, wala na po siyang lycopene. Wala na po yung sustansyang lycopene. Eh sa palay, ano naman po ang epekto? Pagka pinalaki natin sa lason. Pag pinalaki po natin sa lason, wala na po si lysine. Ano po? Yun po yung antioxidant ng katawan natin. Ang palay kasi, ang bigas kasi natin, masustansya talaga. Kaya ang ginamitan natin ng maraming lason, nawawala po yun. Ano pong gagawin natin para meron po yung sustansya niya? Ilalagay lang po natin siya para malinis po natin yung ating pagkain. Napaka-importante po na ito po ay magamit natin para sa ganun malinis po talaga natin yung pagkain. At dati tanong pa ako, baka sawak na sawak kayo, makaturturo kayo, nawarin, gawin ka! Diba? Ako, presyo na. So, yun, pupunta po tayo sa presyo para lang sa ganun. Basta po, no, ginamit tayo, pampatangkin, papadaktin, madintay tao. Tatawid na dati. Tatawid na po, dati pagay tayo. Nga mapansin mo, at hybrid kami nung kami nagsasabay nga rumar, hindi siya sabay-sabay lalabas. Ang gagawin lang po natin, i-sprayan po natin ito, lulusot po yun, isang araw pa lang, lumulusot na lahat. Ano po, parang tao, pag hindi po siya mga madinga rumar jubing, sasaksakan ng doktor ng oxytocin. Ito po ang gagawin nito. Ano po? Kung i-compare po natin sa mga tulad nung pinanggit ko ni Sir, pag sinasagot ko naman yun, pero sabi niya, talagang maganda yung produkto mo, sabi niya. So, ayun, nalaman na po natin, sila po ang pinakamataas ang ani dito sa Pilipinas ngayon. Ano po? Sila po ngayon yung record. Ayon po yun sa record nila sa DA, ano po, sa DA. Kaya, kung titingnan po natin, siyempre, ang nagsasabi po nun ay record. At tayo naman po ay naimbitihan. Bigyan ko po kayo ng konting background sa aming company. Yung ating researcher ay 1988, inaaral na po niya yung lupa, yung pananim natin, kung paano po siya mapaganda at makapag-produce po tayo ng mas mataas na ani. Ngayon, in-invite po kami doon sa Region 2, ano po, sa buong Region 2, at nauna po sa Quirino, doon sa Quirino Province. Sumali po kami ng contest sa PRTF. Ano po, sabi kasi namin, matataas ang ani namin dito sa Nueva Ecija. Ngayon, na-invite po tayo doon. So, ayun, nakasama po natin lahat ng mga ganitong produkto ng mga malalaking company dito sa Pilipinas. At lumabas po yung main crop, ay yung second crop, tayo po yung nag-number 1. Ano po? Kasi siyempre galing dito, nag-number 1 yung mga pinapaalin natin dito. Tapos doon, talaga namang nagulat sila. Ano yung produkto na yan? Sabi, yung dating nag-number 1, natalo po natin. Tapos nung sumunod naman, ito nga nakaraang tagulan, nag-number 1 pa rin po tayo. Dalawang sunod na nakuha natin yun. So yun, napatunayan natin doon sa Region 2 na yung ating pong produkto ay talagang napakaganda pagdating po sa palay, sa gulay, sa lahat po ng mga pananim na tinatanim natin. So ayun, paano po yung ginagawa? Ano po yung ginawa kung bakit gano'n? Ano po? Siyempre, number 1 po ang puhunan natin. Kahit may pera tayo kung walang lupa, hindi tayo makapagsasaka. Di ba? Kahit pinakamayaman ka na, kung wala kang lupa, hindi ka rin makapagsasaka. So, ang puhunan natin number 1 ay lupa. Siyempre, kapag ang lupa maganda ang ani. Yun po yung unang ginagawa ng ating produkto, pagandahin yung ating lupa. Alagaan yung lupa natin para makapag-produce ng magandang ani. Ano po? So, ayan po yung aming mga produkto. Si-share ko po sa inyo kung paano po ito magamit. Ano po? Ito po yung aming lisensya sa DTI, yung aming pong lisensya sa business, sole proprietor po siya. Ito po yung mga lisensya namin sa DA, sa FPA, Fertilizer and Pesticides Authority, National Distributor, Manufacturer, at lahat po ng mga produkto ay may mga lisensya po yan. Ano po, ganun po siya. Itatanong lang natin, ito po yung logo ng DA, tapos Fertilizer and Pesticides Authority. Yan po yung mga nagbibigay ng lisensya sa mga produkto na gagamitin po natin pagdating sa bukid. Ano po? Yan. Natural farming po yung ginagawa po natin o tinatawag pa natin organic farming. Tinatawag po natin sila mga natural. Ano po? Mababa lang po kasi ang NPK niya. Saan po, paano po siya na-proseso? Galing po yan sa iba't ibang mga biodegradable materials na matataas ang kanyang sustansya. Ano po? Pagdating po sa ginamit natin sa lupa, sa palay, sa lupa, ganun po siya. Paano po siya magamit? Paano po magamit yung ating produkto? Simple lang po kung paano pa natin siya magamit. Ano po? Kukuha lang po tayo ng 1 litro. Para saan po yun? 4 na litro po ito. Ang gagawin lang po natin, kukuha lang po tayo ng 1 litro, pan-treat po ng lupa natin. Paano po natin ititreat yung lupa natin? O paano natin pagagandahin yung lupa natin? Bago po tayo mag-araro, ang gagawin lang po natin, i-sprayan po natin. Halimbawa, mag-araro na po tayo bukas.
Ngayon, i-spray na po natin yung ating lupa, yung 1 hektarya. 1 hektarya, 1 litro, para sa 1 hektarya. Para saan po yun? Para mabilis mabulok yung dayami, mabilis mabulok yung damo. Sa loob po na 5 araw o 7 araw, bulok na po siya. At yung mga bad bacteria o yung napipigil doon sa paglago ng halaman natin, tatanggalin po dito. Kukontrolin niya. Ano po? Ang mapapansin mo sa lupa, alasa, iitim, gaganda po siya. Yung malagkit, hindi na po siya magiging malagkit, bubuhagad po siya. Kaya yung ugat ng ating halaman, malaya po yun. Marami po tayong mga pataba sa lupa. Pero dahil nga po doon sa kondisyon ng lupa natin na maasim siya, acidic po siya, hindi po yun nakakain. Naglalak po yun. Kumbaga sa pintuan, sarado. Ano po, parang ganito. Kung yung ugat, tinamnan natin yung lupa, ngayon, marami pong sustansya dito, nakasara po yan. So, hindi po yun maabot na, hindi po sila available. Ang mangyayari, pagdating po ni Sure Harvest, ready po yun, bubukas po yun. So, ayun, kahit konti na lang yung pataba natin, makakain na yung kailangan niyang sustansya doon sa lupa natin. Marami pong pataba o pagkain ng halaman natin sa lupa kapag napaganda po natin ng gusto yung ating mga halaman. Kaya mabilis po ang bulas ng ating mga halaman. 1 litro para sa 1 hektarya. Ano po ang katumbas niya? Ang katumbas niya po 10 to 15 sack o mas marami pa na organic fertilizer. Ang kainaman po nito, meron po siya mga beneficial microorganism na siya po yung tatrabaho sa lupa natin. Tatanggal ng mga toxic materials o yung mga lasong inilagay na natin ng matagal na hindi natatanggal, nandun siya, ang gagawin niya po, tatanggalin niya yon o releasein niya yung ating lupa, yung tinatawag nating yung paglilinis ng mga chemical sa lupa natin. Ano po? Bakit po kailangan natin siyang tanggalin yon? Dahil yung mga chemical na yun ay siya po yung kumipigil doon sa mga beneficial microorganism natin doon na tumatrabaho. Marami po tayong katuwang doon sa lupa natin. Marami po tayong kasama sa lupa natin na tumatrabaho na hindi natin nakikita. Siya po yung nagko-convert na mga unavailable to available na mga kakainin ng ating mga halaman. Kaya mangyayari, lahat po ng mga kailangan halaman natin magiging ready ngayon. Kaya pag tinamnan mo siya, ready yung lupa natin. Matabang-mataba po yung lupa natin. Ganun po siya. 1 litro para sa 1 hektarya. Hindi na po natin kailangang magbuhat ng mabibigat. Ano po? Pag nagbuhat po tayo ng kondisyon, ilalagay natin kung ano-ano. Ngayon, 1 litro na lang po yung gagamitin natin. Ganun po siya. So ayun, pinaganda po natin yung lupa. Tinanggal natin yung asim ng lupa. Tinanggal natin yung mga chemical o toxic materials na nilagay natin doon. Magiging maganda na yung lupa natin. At mapapansin mo doon sa dayami, bulok na po siya sa loob lang ng 5 hanggang 7 araw or 10 araw. Ano ba? Ngayon, ang mapapansin mo, pagka inararo mo nun siya, madali na po siyang basagin. Ano po? Madali po siyang basagin, madali po siyang suyurin. Mapapansin kasi bulok na nga po siya, tsaka buhatag na po siya, madaling magpatag. Opo, malambot na po yung lupa. 1 litro lang yung ginamit natin, pero ganun po yung epekto niya. Ano po? Ganun na po yung teknolohiya natin ngayon. Ano po? Hindi na po imposible yung maliit na bagay. Patak lang, kaya na yung 1 hektarya. Hindi po joy, ano? Isang patak, kaya 1 katutak. Dito naman, 1 litro pang 1 hektarya. Ano po? Ganun po siya, hindi po patak. Ayan. Pag ginamit niyo po siya, ayan, kaya makikita niyo po siya, madali na siya basagin. Tapos ang mapapansin nyo, matatanggal yung sobrang kalawang. Pag magbababad naman na po tayo ng binhi, pag nagbabad po tayo ng binhi, lalo hybrid, ayaw tumubo, hirap tayo magpatubo, hindi sabay-sabay. Ang gagawin lang po natin, maglalagay lang po tayo ng kalahating lata ng sardinas. Ano po? Kalahating lata ng sardinas, dahil sa pagtububaran natin, para mabilis pong tumubo yung binhi. Ganun po siya. Pampatubo po siya ng binhi. Ano po? Opo, kung gusto naman may protection pa rin yung binhi mo, pagka bumitak bago mo isabog, pwede rin natin siya lagyan ito. Pwede mo siyang isama. Ano po, para mas mabilis po yung may protection na dun sa bacteria o dun sa fungus na darating dun sa binhi mo. Pwede pa rin natin siyang haluan. Ano po, dun sa binhi natin. Kung minsan nagkakaroon siya ng epekto dun sa ibon, ayaw kainin ng ibon. Ano po, meron po kasing nadidevelop na yung ayaw ng ibon doon sa binhi natin. Ganun po siya. So, ayun. Ang mapapansin po natin kapag na-transfer na naisabog na po natin, pag nasabog na natin, pang 8 araw mag-spray po tayo para sa mabilis na paglaki ng ating binhi. Ngayon, pag magpapabunot na po tayo, 2 araw bago po tayo magpabunot o 3 araw bago po tayo magpabunot, mag-spray po tayo. Ano po? Para madali po siyang bunutin. Ano po? Dito inihampas, dito na pagdating dito, hindi na po siya inihampas. Ano? Dito po yan sa sinipit.
Dyan lang po sa San Jose. Lahat po yung mga kan natin makikita yung San Jose City po yan. Kasi dito po yung isa sa pinakamagandang ani. Madali lang magbuno. Ano po, kaya madali na po siyang bunutin, ano? Bunot na lang siya ng bunot. Oo. Napakadali. Bakit siya madaling bunutin? Kasi 2 araw or 3 araw, inispiran natin siya, hahaba yung ugat, iibabaw po siya, tapos bigla pong lalaki yung palay natin. Kaya madali po siyang bunutin, ano? Ganito po yung nangyari, ano po? Nakikita mo, bumunot siya, mahinang ugat. Pagdating ng 2 araw, 3 araw, ito na po siya. Yan. Kilala niyo po siya, tapos ano si City rin po ito eh. Yan. Mapapansin niyo po yung ugat niya. Kung titignan niyo po, ang alam mo ito, Purais yata o Palestina. Kung di po Purais, Palestina. Makikita niyo po yung ugat ng palay, kung makikita niyo, sobrang haba ng ugat. Sasabihin ng magbubunot na grigat parutin data. Nakipagpinusta na kanya. Di ba? Oray niya rami din sa data. Wala. Sabi kasi nung ano nagbubunot, oray makipagpinusta na siya na rigat parutin. Mahaba yung ugat. Pero, nung bunutin niya, nagulat siya. Ayan, nung bunutin niya, nagulat siya ngayon. Magaan. Ayan, magaan. Ayan, bunot siya ng bunot, ano. Magaan na magaan bunutin. Nagulat nga sila. Dalimit jam na parutin kinagating gatira mo na dapat narigat. Rumo kaya, no. Hindi na niya inampasin niya, basta hinugasan lang, tinalian, ano po, ganun siya. Yun. So, ayun, madali po siyang bunutin, ano. Oo. Kalimitan kasi pag ganyan na ugat, mahirap nang bunutin. Ano po, talagang marami po kasing nasira dito eh. Nung bunutin na, pinagdalimit jam na parutin. Bakit po? Kasi in-spray natin ng Sure Harvest. Isang lata, in-spray natin. Isang lata ng sardinas, saka natin in-spray 2 araw. 3 araw bago natin bunutin, in-spray natin. Ngayon, meron po tayong pudla na maliit. May pampataba. Opo, ganito siya kaliit. Ayaw lumaki. Inilagay mo na lahat ng pataba, inilagay mo na lahat. Meron tayo ngayong ilalagay. Ang ilalagay po natin, isasama po natin dito, tatakal po tayo ng 2 takip nito. Isasama natin doon sa sprayer, spray natin sa loob po ng 2 araw or 3 araw, halos magdodoble po yung laki ng ating palay. Ganun po siya ang mangyayari, malaki at saka matigas. Ang trabaho po kasi dito, pampalaki at pampatigas. Magaling siya magpatigas at pampalaki. Ano po yung trabaho nito? Opo. Tapos ganito po yung nangyari dito, kaya mapapansin mo sa kanya, malaki at saka matigas. Ganun kayo. Ano po kaya ang tamang termino doon, Mama Law? Yung po trabaho niya, magpalaki at magpatigas eh. Hindi po, ng alay. Yan po yung trabaho niya. No? Kaya, wala na po tayong bansot na kalay. Wala na tayong bansot na gulay. Wala na po tayong bansot na mga pananim. Ito lang po yung gagamitin natin para na sa ganon, lumaki po yung ating mga pananim. Sana pati sa tao, pwede yan. Ngayon, magpa-transfer na po tayo, no? Di ba? Eh, si Kuya, kilala ko. Pagpasok ni Bombay, Kilala yung buwan nyo eh, tindahan. pagpunta, sabi ni Bombay, Tagal ba naman ng... di baling 20, Ilang taon? pagdating ko, wag latago. Di ba? Wala pang gano'ng tindahan doon nun eh, doon na yung tindahan. Hindi na pa. Hindi na kayo yung papakulan ni Sir. Papakulan kayo kay Sir. Ay, yeah. Bibigay ko ng pera. Araw-araw Ay, sorry. Ganun